Hello partners. Magandang araw ulit. So, another video po para po sa kung paano natin ilagay yung ating budget allocations ng ating Barangay Risk Reduction Management Fund into raw table. Hello partners. Magandang araw ulit. So, another video po para po sa kung paano natin ilagay yung ating budget allocations ng ating Barangay Risk Reduction Management Fund into raw table. No, paano po natin ilagay yung ating mga budget allocation sa ating raw table. So, tara po. So, tingnan po natin yung ating raw table. So, ito po yung itsura, no? So, record of operations and obligations, 5% Local Disaster Risk Reduction Management Fund or LDRRMF. Same lang po yan sa BDRRMF or Barangay Disaster Risk Reduction Management Fund. So, dito po, calendar year 2024 kumpara sa anong year po. So, ilalagay nyo lang po dyan. Then, anong barangay po kayo? Anong city or municipality? Sino po ang inyong CCA chairman or chairman on Committee on Appropriations? Then, anong province? Then, ito po ay fund source para sa 5% LDRRMF. Okay? So, same lang po lahat ng mga raw table, no? Dito po sa column na to para po sa reference, then dito sa total kung magkano po total budget ng lahat-lahat, then dito po sa appropriations nakalagay po kung kailan po ginawa yung ating resolution para po sa ating particular budget, no? So then anong resolution number at series year, kung anong year po ginawa yung ating resolution. So kung ito po ay para po sa calendar year 2024, so malamang po ang inyong appropriations resolution ay ginawa noong 2023 October, no? Then series kung anong resolution number po, series of 2023. Okay? So same lang din po sa other raw. So dito po nilalagay yung itong part na to, diyan po nakalagay yung mga activity, no? Yung mga plans, yung mga project, no? So dito po nakalagay. Then kung mapapansin po natin kasi sa ating BDRMF, no? So may tinatawag tayong 30% QRF or yung Quick Response Fund, no? So medyo ito po ay hindi basta-basta ginagamit ang budget po dito. So nakalagay po yan diyan. Kung mapapansin niyo po, nakakulay pula siya, no, yung kanyang highlight. So ibig sabihin ito pong fund kasi na to ay ginagamit siya for emergency purposes lang po, o in case halimbawa nasa calamity, nasa state of calamity ang isang barangay. So yung budget na yan dyan lang po siya pwedeng gamitin, no? Then dito naman po sa kulay blue na highlight, ito naman po ay para sa mga preparedness and mitigation projects. Pero ito po ay MOOE, no? So General Services para po sa preparedness and mitigation sa ating barangay. Okay? So nandyan po yung mga iba't ibang project at mga plans, no? So capability, mga building trainings, maintenance and repair, community trainings, maintenance services ng rescue emergency vehicles, internet subscription. So hindi naman po pare-pareho mga barangay, no? So malamang iba po sa inyo, iba po yung mga project nyo, pero yung way of allocation para po sa ating BDRMF ay ganito po siya. Then sa kulay dilaw, ito naman po ay para sa preparedness and mitigation din, no? Development naman po ito. Itong kabila po, General Services, ito po ay para sa development.
Yan. Ito po ay pinaka capital outlay ang budget po dito na ginagamit. Then may nakalaan din po dito para sa health, no? Itong kulay green, para sa health naman po siya. So purchase of necessary supplies and materials para po sa ating health. So depende po sa pag-allocate niyan ng inyong mga officials kung paano po lalagyan ng allocation ang ating BDRMF. So, saan po ulit natin kukuhanin yung mga activities, yung mga plans na yan, yung mga projects na yan, no? At saka yung budget po niyan, saan po ba makikita? So, ganun din po. Makikita po natin siya sa ating mga documents during the budget preparation. So, kung ang sa general services po natin or sa general fund natin, no, yung sa regular appropriations ay makikita natin sa barangay ordinance. Ito po may sarili po siyang um, may sarili po talaga siyang plan, no? Yung pinaka plano kung ano pong pinaka magandang gawin o plano para sa dating na budget year. So, ipakita ko po sa inyo, no? So, ito po, ang title po niyan ay Barangay Disaster Risk Reduction Management Fund Investment Plan. So, LDRRM MFIP. So, plan po siya. Meron na po talaga siyang nakalagay na plan. Kung ano po yung mga dapat budgetan, magkano po yung halaga, kung ano po yung mga project, program, activity. So, kung ano po yan, no? So, for example, dito po sa una, no? Number 1, ito po yung Relief and Recovery 30% Quick Response Fund. Ito na po yung nilalaan dito para sa 30% Quick Response Fund. So, Disaster Risk Reduction and Management Program. So, ito po yan. 39,161.58. So, ito po yung budget natin para sa Quick Response Fund na hindi po siya pwedeng gastusin unless nasa state of calamity po ang isang barangay. So, ano pong makikita natin dyan? So, ito po yung pinaka classification, no? Function and classification. Then, program activity, Disaster Risk Reduction Management Program. Ang implementing office po ay siyempre ang BDRM, Barangay Risk Reduction Management Council. Then, starting date, may mga plan na po siya. Hanggang kailan at expected outputs, output yan, you know? Then source of funds sa BDRM, maintenance and other operating expenses, wala po kasi dito po yan sa quick response fund, so hindi po siya pwedeng galawin. Okay? So yan po yung total ng kanyang budget. Then next po ay sa general services. Kung makikita niyo po, yan po yung mga project, yung mga activities, no? Kung makikita niyo po yan. Yan din po yung makikita natin dito sa ating table, no? So ito po yan. Kung kanina ito po ay yung para sa Quick Response Fund, ito naman po sa general services, no? Ito naman po yan sila. So, capability building training, yan po yun. Yan, capability building training. So, yan po yung budget. 4,000, 9,000, 4,500, 4,540.02. So, yan po yung makikita natin dito. Yan. Then, sa community development, dito naman po yan. Ito po, community development. So, preparedness and mitigation din po. Makikita natin yan sa kabilang page. Yan. So, yan naman po yung mga project niya. Yung mga plan, project. Then,
Ayan ang mga budget. No? So, yun din po yung makikita natin doon sa ating table, sa row table. Yan. Yan naman po yan. So, kung titignan po natin ang ating budget, no? Ang ating budget sa loob ng yung budget allocation po natin para sa darating na budget year, doon po natin makikita or meron po tayong makikita doon na para po sa ating Barangay Disaster Risk Reduction Management and Fund Investment Plan or LDRRMF-IP. So yan po yung ilalagay natin. Ito po yung mga project, ay yung mga budget. Yun din po yung ilalagay natin doon sa ating RAW. Para po pag nag-encode po tayo, kunyari nagkaroon tayo ng expenditures, nagastos po tayo, no? So for example dito, so kunyari nagkaroon na tayo ng training at tapos gumastos tayo. So ilalagay po natin dito date, ano pong disbursement voucher number ang ginamit. So kunyari nakagastos kayo ng 2,000 o 3,000 na lang, no? So nakagastos ka ng 3,000, so ibig sabihin in total ng nagastos is 3,000, 1,000 na lang yung remaining, yung balance. Ayan po, mga balance po yan dito. So ganyan po mag-monitor ng ating RAW. So sa pag-monitor po, ito po ay dapat ginagawa ng ating CCA or Committee on Chairman on Committee on Appropriations. So siya po ang nagmo-monitor nito para po alam niya kung magkano pa ang natitira ng mga budget at kung magkano yung mga kailangan pang gastusin. Okay? So yan po para po sa ating BDRMF or sa LDRMF. Kung paano po ilagay yung ating budget allocation sa ating RAW table. So, yun partners, kung may mga tanong po kayo, i-comment nyo lang po sa description box, sa comment section. Then, ilalagay ko na lang po yung mga download link para kung gusto nyo pong i-download yung ating document, makikita nyo po doon sa description box. So, maraming salamat partners and God bless.